Magandang umaga po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. Muli nandito na naman po tayo, no? At makakasama po muli natin si Inggor. Magandang umaga sa iyo, Inggor. Magandang umaga naman sa iyo, Ka-Epi. At siyempre po sa lahat ho ng mga nanonood sa inyong YouTube channel. Maraming salamat, Inggor, ano? At siyempre salamat din po sa mga taga-subaybay natin, lalong-lalo na po sa mga kababayan natin Luzon, Visayas, Mindanao, na patuloy po na sumusubaybay sa mga videos na pinalalabas natin dito sa ating YouTube channel, at maging sa ating mga kapatid sa abroad, dumadami ho tayo. Salamat po sa inyong lahat. At syempre sa ating mga bagong mga subscribers, kundi ho dahil sa inyo, hindi ho tayo dadami. Salamat po, at sana lagi po namin kayo makakasama sa araw-araw na aming mga tinatalakay dito. At para po sa lahat, makakasama na ho natin palagi si Inggor. At siya po yung ating palaging makakausap dito sa ating mga tinatalakay. Tsaka salamat to, at maging sa ating National Vice Supreme Commander, good morning sa iyo, kapatid. Ano pa ba? Baka gusto mong bumati, Inggor? Ako, binabati ko nga pala lahat ng ang kaibigan kong pumanaw na. Teka. Maririnig ka pa ba ng mga yon? Ewan ko, sabi nila sabi nila. Naniniwala ka pala sa mga ganon? Yung alam ko, patay, wala nang pakiramdam, wala nang naririnig, hindi na nakakapagsalita. Bakit sabi nila bumabalik daw yung mga kaluluwa? Kaya nga nung namatay yung inutangan ko, hindi ako lumabas ng bahay. At ako'y laging nasa tabi ng asawa ko, baka multuhin ako Ba't ka naman mamumultuhin? Sabi niya, kahit daw mamatay na siya, sisingilin pa rin niya ako. Grabe naman. Sinabi niya yon? Oo, kaya nga halos isang buwan wala akong tulog. Baka mamaya pagising ko, nasa tabi ko na. Mabago tayo ng usapan. Alam mo, balita na ito daw si Arnie Tevez ay talagang walang balak na sumuko. Talagang sabihin na natin direkta na hindi siya desididong sumuko dahil alam na nga niya na tambak-tambak yung haharapin niyang kaso. Ayaw niya yatang matulad kay Mayor Sanchez. Kahit naman ako, pag alam kong gano'n nakadami yung kaso ko at alam kong hindi na ako makakalabas for life, mas mabuti pang tumakbo ng tumakbo, may chance pa akong makagawa ng masama. Ibig sabihin mo kung ikaw si Tevez, ganun din ang gagawin mo? Abay, oo naman. Abay, biro mo kung ilan yung multi-multi na multiple murder. Multiple, ba't naman kasi puro multi yan? Sabihin pala, napakasama talaga niya ni Tevez. Yun nga ang balita. At saka, sa bagay, wala ka nga palang TV na. Wala ka na rin cellphone. Radyo, wala ka na rin. Wag mo na sabihin dito, nakakahiya. Hindi, ibig sabihin ko, pero para sa akin, sige, hindi na magpapahuli si Arnie Tevez. Bakit si Henry Tevez di nila mahuli? Di ba nga, kasama siya dun sa terrorist group ni Tevez. Baka naman nalagyan. Kasi sabi mo, wanted na din yan. Bakit hindi hinuli? Dapat tanungin dyan yung huhuli. Bakit hindi nila hinuhuli? Sino ba tatanungin natin? Di ba dapat si Abalos tsaka si Rimulya? Ba't hindi
di mo itanong sa kanila, may programa ka naman. Hindi, tayo magkausap at ko sasabihin sa kanila. Baka gusto mo ako naman nawagan. Hoy, Abalos! Rimulya! Anong nangyari? Ba't di ko hinuhuli? Nagagalit na si Epifanio. Hindi naman ako galit. Nagtatanong lang ako bakit hindi hinuhuli. Kasi nga 'di ba, lahat hinuli na. Oh, nahuli na yung mga sanga-sanga nila. Pero ito si Henry Tevez, nagtataka talaga ako. Walang ni isang nakikialam. Ano ba sabi mo nga? Tauhan digong nyo si Tevez. Natural, tauhan din ngayon. Baka mamaya, may tinimbre si Sara Duterte sa mga pulis na wag hulihin niya dahil tao nila yan. Yun nga rin ang palagay ko eh. Grabe yung batas dito sa ating bansa. Sa tingin mo ba, Inggor, may pagmamalaki natin yung batas natin dito sa ating bansa? Naka! Mahirap na magsalita. Dito sa Pilipinas, no? Huwag ka lang maingay sa iba. Sa'yo ko lang sasabihin to. Pag mayaman, ang pumunta doon sa husgado at humihingi ng hustisya, mabilis ang hustisya. Pero pag mahirap, ang pupunta doon sa korte at walang dala-dalang pera, sigurado, kung hindi ka mamamaya-mayain ng mga yan, bubukas-bukasin ka. Kaya ang magiging ending yan, iway. So ibig sabihin, wala tayong aasahan na hustisya pag tayo ay mahihirap? Hindi ko naman din lahat. Kasi meron din namang mga kagaya yung nag-viral. Yung pinlansya yung mukha. Binulag. Balita ko nakulong. Kaya lang naman yun siguro inano ng mga senator dahil viral. Kung hindi yung nag-viral, baka hindi nila pansinin yun. Siyempre, pogi points din sa kanila yun. So ibig sabihin pala, pag hindi nagba-viral, hindi nila papakailaman. Alam mo na, social media ang ginagamit ngayon para sumikat. Ganon? Bakit? Di mo alam. Alam ko naman yan. Marami naman sumikat sa social media. Isa ka na doon. Para may laman yung sinasabi mo, Inggor ah. Hindi naman. Sinasabi ko lang yung totoo. Diba? Kung hindi ka sikat, bilangin mo nga yung subscriber mo. Ako, 10 taon na ako nagbablog. 4 lang yung subscriber ko. Baka naman pwedeng bigay mo sa akin yung iba. Hindi, alam mo kasi, Inggor, hindi yan sila basta-basta subscriber. Yung mga kapatid natin na yan, sila yung kasama natin. At sila ay kaisa natin sa ating layunin na maipagtanggol yung mga kababayan natin na inaapi ng mga politikong yan. Kasi sa panahon ngayon, napakadami talagang mga politikong mga kurap at magnanakaw sa ating bayan. Oo nga, isa na yan si Digong nyo. Lalo na yung anak niyang si Sarah. Abay, mantakin mo pag humingi ng pera. Abay, bilyon-bilyon. Hindi man lang ako binigyan kahit pambili ng bigas. Hindi ka mapapansin nun. Vice President yun. Tsaka kadalasan ng mga politiko, napapansin lang tayong mga mahihirap kapag kakailangan na nila tayo pagdating ng eleksyon. Katulad ba ni Robin Padilla na magdadalawang taon na lang yung pangako, hindi pa naibigay sa akin, ganun ba?
Ewan ko sa inyo, kayo nag-usap eh. Nangako ba talaga sa'yo? Oo nga. Yun nga, siya nga lang yung pangako, hindi pa naitupad. Huwag tayong umasa sa mga pangako kasi ng mga politikong yan. Kasi karamihan sa mga politiko, mga magagaling lang magsalita yan. Matatamis ang mga dila ng mga yan. Marami silang pwedeng sabihin para lang maakit yung tao sa kanila at iboto sila. 'Di ba? Oh. Sabi ko nga, dapat matuto na ho yung ating mga kababayan sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Dapat to, hindi porket sikat, hindi porket kilala sa telebisyon, magaling na lalaki na. Dapat tong pinipili natin, mga kababayan. Yung meron pong sapat unang-una, merong sapat na kaalaman at buo yung loob para maglingkod sa ating bayan at walang iniisip na anuman. Kadalasan kasi, yung ibang tumatakbo dyan, katulad ni Robin Padilla, siguro naisip niya, wala na siya masyadong pelikula, wala nang income. Kaya siguro, ginamit na lang niya yung pagiging sikat niya para maging senator. At yan, 100%, balita ko nga, milyonaryo na daw ngayon yan eh. Ganon ba? Bakit hindi mo subukang mag-senator? Ay, teka, malabo yan. Wala tayong partido na pwede tayong iakyat. Hindi naman tayo katulad ng mga yan, mga dati ng sikat. Bakit? Puntahan mo si Digong, sabihin mo, sama ka niya sa partido. Ako, pupunta kay Digong? Nako, wag na. Bakit? Natatakot ka? Di ba ako sa takot? Alam mo namang, kita mo naman, di ba, lagi natin ditong binubunyag yung mga kasamaan ng mga yan. Gusto mo bang sapatos ko na lang makabalik dito sa atin? Oo nga, no? Bakit naman kasi sa dami ng titirahin mo, naisip mo si Digong pa? Hindi ko naisip yun. Bumabase lang tayo sa nakikita natin at natutuklasan na wala namang personalan dito, Inggor. Wala nga personalan. Wala naman pala personalan. Bakit ayaw mo pumunta doon? Sa atin, di natin sila pinipersonal. Sila. Matitiyak mo ba na hindi tayo pe-personalin ng mga yan? Oo nga, no? Tama, dahil ko kalalang baka mawalan pa ako ng kaibigan. Wala tuloy. Pag nawala ka, wala na kuutangan ng bigas. Ayaw nga pala, speaking of bigas. Sandali Nabanggit ko ba sa'yo na marami na tong utang mo? Kita mo to, oh. Ba yung listahan ko? Bakit? Duda ka? Ikaw lang naman yung kapitbahay ko ditong nangungutang sa akin, Ako lang ba? Oo, ikaw lang naman walang trabaho kasing kapitbahay ko dito eh. Huwag ka na maingay. Hayaan mo pag nanalo ko sa loto. Loto? Ano ka ba nanalo sa loto eh? Wala kang nga pabili kahit pambili ng loto, pantayan ng loto. Malay mo ba? Malapit na rin naman ang Pasko. Kaya sabi ko sa iyo ginagamit mo na naman yung... Ano gagawin mo sa Pasko? Alam mo na, maraming gimmick pag Pasko. Kagaya ng ginawa mo nakaraang taon. Naglagay ka ng lata doon sa gilid ng simbahan at kumanta ka. Alam mo naman tuwing Pasko lang naman. At doon tayo kikita ng malaki. At saka diskarte ko, ayaw mo ba yung babayaran ko yung mga utang ko sa'yo? Sige, bahala ka. Basta bayaran mo ang mga utang mo sa akin, Oo naman. Huwag ka mag-alala. Lahat naman ng utang ko sa'yo, binayaran ko Oo nga, binayaran mo. Umabot naman ng 3 taon. At least nabayaran. Maiba tayo lang usapan. Kamusta na si Robin? Balita ko nga,
dahil nga sa sumipa yung kanyang pangalan sa social media at maraming nagalit ng mga Pilipino sa kanya. Pero ang daming nagalit, totoo lang. Kahit saan ako lumingon tuloy, saan ako magbukas sa social media, laman siya ngayon ng usapan. Kung hindi naman kasi tanga. Yun nga. Balita ko, ang bansag sa kanya ngayon at siya na yung kilalang kilala ha. Sabi ng iba, number 1 senator. Ha? Pero siya din yung number 1 bobo. Kaya sa kanya na yung una at saka yung huli. Punot dulo sa kanya. Hayaan mo na. At natitiyak ko na sa susunod na eleksyon ay malamang hindi na yan iboboto. Wala naman tayong mapapala dyan sa taong yan. Naging milyonaryo yan. Naging milyonaryo. Wala naman nagawa sa atin. Yung pangako nga sa akin ay isang sakong bigas hanggang ngayon hindi pa dumarating. Kaya galit ka sa kanya. Hindi ako galit. Galit lang ako sa mga politikong nagpapaasa. Kaya nga yan ang problema sa atin. Alam nyo, sa mga politiko, no, ang pinag-aaralan talaga nila, yung ibang ang politiko dyan, may tagagawa pa ng speech Para lang pagtungtong nila sa tablado, swak na swak yung kanilang sinasabi na parang totoo. Pero ang totoo, pinagawa lang nila dun sa kanilang mga abogado. Ganon? Oo! Akala mo ba yung mga sinasabi ng mga politikong yan, hindi nila minimemorize? Minimemorize lang nila yan. At syempre, may mga advisor yan kung ano yung dapat sabihin, saan sila dapat magsimula, ano yung pwedeng mga pakulo na gawin nila. Yung iba nga dyan, sumasayaw-sayaw pa, tumatambling-tambling pa. Yung iba, nagsasama pa ng banda, nagsasama ng mga magagandang babae, pinapasayaw doon sa stage. Ganon? Bakit hindi ka ba pumupunta? Ako nagtataka ako sa iyo, Inggor. Parang wala kang alam talaga sa mundo. Sa tanda mo na wala kang alam. Ba naman kasi yung nakagis ng kong eleksyon? Bakit? Ano ba yung eleksyon na nakagisnan mo? Yung hulog-hulog doon sa kahon. Halos pareho lang din naman yan sa ngayon. Hindi. Paano mo nasabi? Kasi natatandaan ko ang binoto ko doon sa papel ko, sinulat ko doon ay yung nilagyan ko ng ink. Ang binoto ko ay si Lenny at saka si Trillanes. Abay, mantakin mo ang lumabas. Si Digongyo. Ang lumabas. Si Sara. Ang lumabas. Naka, si Marcos. Kaya, nasasabi ko na rin, ay tikna't matalino na ang tao, pwede nang gumawa ng magic. Grabe. Paano mo na siguro yan? Kasi ganito yon. Di ba nga, nag-meeting ang lahat dito sa ating baryo. Halos lahat tayo dito ay bumoto kay Lenny. Abay, mantakin mo, lumabas-labas doon sa balota. Sa ng smart magic. Abay, si Marcos ang lumabas. Talaga? Oo, di kaya nga natalo si Lenny dito sa atin. Grabe. Ibig sabihin pala, pwede na rin gawing yan ng no? Kaya ano ba sa tingin mo ang dapat? Kung ako, dapat pagdating ng eleksyon, wag na yung smart magic na yan. Kasi iba pa rin pagsulat. Hindi mababago, hindi mauulit. Yan, computer nga nasusunod, hindi yung butante. Kaya nga,
Kaya nga panawagan ng iba, sa totoo lang mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga taga-subaybay natin, dahil marami na po nakakapagsabi na kayang-kaya na pong turuan ng tao yung computer. Kasi tao lang gumawa niya sa mga ano na yan sa mga gadget na yan Kaya 100% na may katotohanan na pwedeng i-control ng isang taong lumikha niyan kung sino yung dapat na lumabas na pangalan doon. 'Di ba? Lalo na kung nakaset na doon na bawat ihuhulog doon ang points ibibigay doon sa isang politiko na naka-registered doon. O hindi naman natin tiyak kung talagang ano yan. Marami na po kasing kayang gawin Sa computer pa lang marami na ho tayong nakikitang magagandang klase ng mga apps. So malamang may mga ano yan. Kaya kung akong tatanungin, maganda pa yung dati na lang, no? Yung dati na lang na kumbaga isulat sa papel tapos ihulog. Tapos bibilangin isa-isa. Ang magbibilang yung mga tao ng kabila para walang daya. 'Di ba? Bibilangin. At least kasi ang nangyari kasi biro mo landslide dito lang sa atin. Ang lahat ng tao dito halos pinag-uusapan tsaka lahat kay Lenny nung lumabas sa naging Marcos. Tapos yung iba naman doon, solid Marcos. Lumabas, Lenny. Diba? So, niloloko na lang tayo ng Smartmatic kung ganun. Sinabi mo pa. Nako. Kaya ang napipili natin ay hindi tamang politiko. So, maiba nga pala tayo ng usapan na Inggor. Sa tingin mo ba may pag-asa pa ba tong bayan natin o ating bansa sa kahirapan? Depende yan. Kung magsasagawa sila ng batas o gagawa sila ng batas na lahat ng mahuhuling nangungurakot ay papatawan na mabigat na parusa. At sana yung mga nakatalaga na nakatulad ng DILG, sekretary, yung ano na yan, katulad ni Remulla, yung DOJ secretary, dapat lahat ho ng mga magiging leader ng ahensya ay idaan ho sa boto. Kasi kaya lumalawak yung korupsyon at hindi natin nalalaman kung ano yung nangyayari dahil magkakasabwat po yan. Halimbawa, yung presidente, siya ang nagtalaga sa ombudsman, siya ang nagtalaga sa Department of Defense, siya yung nagtalaga sa Department of Finance. Kahit gumawa ho yan ng kalokohan, hindi ho natin mararamdaman at malalaman. Kasi nga siya yung nag-appoint. Ay siyempre, siya yung nag-appoint, hindi siya ikakanta niyan. Samantalang kung ang lahat ng mga magiging leader ng ahensya o hahawak ng ahensya dinaan sa boto, hindi ho kayang saklawan niya ng presidente at yan ay kakanta kung sakaling sila ay wag nanakaw. Diba? Ang problema, kaya ho naghihirap yung ating bansa dahil nga yung mga yan, yung mga tinalagan na yan sa pwesto ay magkakasabwat. Biro ba? Bilyon-bilyon ang ninanakaw nila. Kailan lang natin malalaman kapag huli na, kapag wala na sila sa pwesta. Ayun nga ang ko. Sana nga, tama yung sinabi mo, Inggor, na dapat maging yung mga magiging DILG secretary, DOJ secretary, yung mga katulad ni yung hahawak ng Department of Health, hahawak ng agriculture, hahawak ng tourism, hahawak ng sa Department of Finance. Dapat po yan, binubutuhan ng tao yan. Kasi kung ang presidente ang maglalagay sa mga yan,
Ha? Kahit mangurakot po yung presidente na yan, hindi po lalabas basta-basta yan at saka hindi natin malalaman. Bakit? Tao ho niya lahat eh. Siya ang naglagay eh. Kaya kahit anong gawin niya, magagawa niya, magnakaw siya ng bilyon-bilyon. Samantalang, halimbawa, binoto ng tao to, kukuha yung presidente ng ganong halaga, aalma yan. Teka, pag-usapan muna natin to. Oh, kagaya nung kay Sarah. Di ba? Abay 15 minutes lang, nakuha niya na agad yung gusto niya. Hindi pa pinagsalita yung yung gustong magsalita. Kasi gusto sana, ipasagot sana nung isang congresswoman kung bakit at nasaan yung kinuha niyang confidential ba na 100 million. Abay nagmadali itong mga ito, talagang halos pinatayan pa nga. Dahil may tinatago nga sila. Alam niyo mga kababayan, tama ho si Inggor na dapat dinadaan ho sa eleksyon yung mga hahawak ng mga katungkulan na yan. Kasi nakukontrol silang lahat eh. Ng iisang tao lang. Kaya talamak na ho ang nagiging sa ating bansa. Kaya kawawa ho ang ating bansa sa totoo lang. Pag hindi po natin ginawa yan, tayo rin pong kawawa. Tayong mga mamamayan na nasa bansang ito. Kaya dapat ho, isipin ho natin yung kinabukasan ng lahat. Hindi lang yung iba kasi hindi pumapabor sa atin dahil pabor ho sa kanil dahil malapit sila, kumbaga malapit sila sa mga nasa katungkulan. 'Di ba? E paano yung mga malayo sa mga katungkulan na ito, yung mga hindi kilala? Kawawa ho. Ngayon nga sabi ko, kung hindi kaalyado ng presidente yung mga humahawak ng mga na yan, hindi siya basta-basta makakakuha dyan. Kukontrolin yan. O, tatanungin niya. Hindi naman sa kinukontrol. Tatanungin mo na. Hindi magiging subasta. Kaya nga po maraming naghahabol ngayon sa kapangyarihan na yan, presidente, vice president at ano pa man, dahil alam nila na dyan madaling maging milyonaryo. Tingnan mo si Robin Padilla dahil alam niyang hindi na siya magiging mapera dahil wala na masyadong shooting. Ginawa niya, tumakbo siya dahil alam niya dyan siya magiging milyonaryo. Di ba? Kahit wala namang siyang alam. Kahit hindi naman siya kapaki-pakinabang. Hindi nga siguro marunong gumawa ng batas to at hindi rin niya kayang ipasayan dahil unang-una, ang titignan tao dyan, may kapasidad ka ba? Eh sa itsura mo pa lang, mas mukha kang mas mukha ka pang holdapper dun sa makikita namin mga holdapper dyan. Mas katiwa-tiwala pa sa'yo yung mga, di ba? Oh. Kaya nga mga kababayan, isipin ho natin yung kinabukasan ng ating bayan. Hindi po yung pangsarili lang ho na porket malapit tayo sa politikong yan. Okay lang kayo ng okay. Ako sa totoo lang, sa programang ito, wala po tayong sinisino. Eh kita nyo naman, inendorso ko ho yan si Robin Padilla dito. Sabi ko nga, pag may Padilla sa Senado may pagbabago, inaamin ko mali ako dun. Nagkamali ako ng pag-i-endorso ng isang tao na saksakan ng bobo. Ano bang masasabi mo, Inggor? Tama ako, hindi? Alangan namang sabihin kong mali ka. Siyempre tama ka. Basta pauutangin mo ko ha. Eto naman. Kahit naman di mo ko sang-ayunan, pautangin talaga kita. Kaya lang, pipilitin na kitang magbayad. Alam naman ganon. Alam niyo mga kababayan, para ho sa akin, sana ho, wag po tayo nga tumingin sa panlabas. Tumingin din ho tayo sa kalooban ng tao. Etong si Robin, mali ho kasi talaga nitong aking kapitbahay. Siguro, tinignan nito yung kanyang pagiging magaling sumuntok, sumipa. Kaya yun, nindorso niya dito sa kanyang programa. Uy, hindi ganun ha. Hindi, kasi akala ko kasi, di ba mga kababayan, dun sa, lalong-lalo na sa mga taga-dait alam ng mga yan, na yung tatay nito ni Robin Padilla ay naging gobernador. At saka mahusay. Kaya nga inakala ko talaga katulad siya ng tatay niya. Kasi yung tatay nito, naging gobernador ng Dait. Pumunta nga to ng Dait si Robin Padilla, di ba? Kaya malakas siya sa Dait.
halos lahat ng tao doon bumoto sa kanya kasi kilala yung tatay niya. Ang problema lang ngayon, mga taga-dait, nagingit-ngit din sa galit sa kanya. Ba't mo naman nasabing nagingit-ngit? Hindi ba nga, expected kasi ng mga tao, matalino rin to si Robin. Katulad ng tatay. Yun nga ang nagpagawa ng dun ng Kapitolyo, di ba? Nung naging gobernador yung tatay niya doon. Oo nga no. Talagang ganon siguro ito na yung sa lahat ng anak ng tatay niya, ito na yung pinakabobo. Bakit naman kasi sa lahat ng tumakbo, ito bakit hindi na lang si gandang Bibi Gandang Hari? Teka, wag naman yun. Bakit? Mahirap na. Baka manghipo pa dun yan. Ganon? Oo naman, nakita mo naman, Becky. Oo nga no. Sabagay. Baka mamaya walang ginawa yan doon, di manghipo na manghipo. Ay, talaga. Hindi kasi talaga, ang mga tao kasi, sana, sabi ko nga sana matuto na ho tayo. Ako din, natuto na ho ako na mahirap mag-endorso ng tao na pag nasa posisyon na, nakakalimot na. Kita nyo sobrang bait ho ni Robin Padilla nung tumatakbo siya. Mahinhin. Pero nung naging senator na, tignan mo naman, ang yabang kumilos, ang gaslaw. Akala mo kung sino na. Akala mo, 'di ba? Oh, siya lang din yung senator na narinig ko doon, sinabihan niya yung kapitan, "Huwag mo akong inaano ng tenga mo." Eh, ano sabi niya noon? Parang may sinabi kasi siya doon sabi niya, "Tatamaan ka sa akin." 'Di ba? Parang ba 'yun? 'Di ba sabi niya? Di ko kasi maalala kung Alam niyo mga kababayan, kung ako ho ang tatanungin, dapat ho magkaroon ng pagbabago dito sa ating bansa. Lalong-lalo na po sa pagkuha ng pera ng ating bayan. Marami hong mga politiko ngayon na ginagamit na lamang po ang kanilang kapangyarihan para po mangamkam ng pera. Habang sila ay umayaman, tayo naman po ay naghihirap. Kaya sana po, isipin ho natin yung kapakanan ng ating mga anak, kapakanan ho ng ating bansa. totoo 'yun mga kababayan. Totoo po yung sinabi niya na dapat ho kapakanan ho ng ating bansa ang ating isipin at hindi po yung sarili lamang natin. Hindi ho dapat hindi tayo gumaya sa mga politikong yan, na mga buhaya na kahit anong gawin hindi mabusog-busog. Kaya mga kababayan, sana ho lagi po namin kayo makakasama sa programa natin dito, no? At sana ho dun sa mga gustong magkomento ho kayo nang sa ganun ay mapag-usapan ho natin dito sa ating programa. Sa ating pong mga taga-subaybay sana ho wag po kayo mag-skip ng ads nang sa gayon po ay makatulong po kayo. At para ho tayo ay makapagpatuloy sa ating programa. At asahan nyo po na hindi ho magbabago ang ating layunin sa programang ito na tayo po ay talagang tatalakay lalong-lalo na ho sa mga usapin na nangyayari ho dito sa ating bansa. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, Ingor, magpaalam ka na. Maraming salamat ho sa iyong lahat, sa mga may bigas ho. Teka. Ba't na yung bigas? Hindi ba kasama yung bigas? Teka, ano ba plano mo? Ang sabi ko sa'yo, magpaalam ka. Bye-bye. Huwag mo na alalahanin yung bigas. Ako nang bahala sa'yo. Muli po, mga minamahal ko mga kababayan, muli sinasabi po na yung lingkod, mabuhay ang ating inang bayan. Mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.